Sa eskwelahan, picture ko ninyo kasagaran. Pero dire, maingon ba ko sa inyo, good morning class? No. Good evening class, di ba? So, pasalamat na sa atong buhi nga Dios. Nasa matag adlaw nga moabot sa atong kinabuhi ingon sa Ecclesiastes. Pasalamatan ako sa atong Ginoo. O, walay pulos. Mo, klaro ha, walay pulos ang tuig nga moabot sa imong kinabuhi kung dili na nimo ihalad sa Ginoo. Mao nang niani nga higayon, we are very thankful nga ang kinabuhi ug pagpasalamat ni Crystal Ann gipasalamat niya diha sa Ginoo. Because this is what God wants. Manang gusto sa Ginoo. Dili kay mag-inom ta kay birthday nako. Mag-party ta kay birthday nako pero dili man na mao ang gusto ni Lord. Ang gusto ni Lord magpasalamat ta niya tungod sa dugang nga katuigan na iyang gihatag. Magampo ta mga igsoon atong giduko atong mga ulo. Amahan na mga langit nun Dios nga dako gamanan. Salamat o Dios niani nga kagabingon nga imong gihatag sa matag usa Ginoo. Salamat o God nga bisan pa man Ginoo. This is a big opportunity for every one of us nga bisan sa adlaw nga natawhan ni An-An makadugog kami sa imong mga pulong Ginoo. Na Lord, kini nga mga pulong mahimong kini nga likod patukuranan sa matag usa Ginoo. Kini nga pulong Ginoo magamit namo dinhi lamang para kang An-An Ginoo, kundi para sa tanang mga dalunggan nga naminaw karon Ginoo. I pray Lord God that you will open the heart of your people, you will open the mind of your people, oh God. Lord, I pray Lord that this word Ginoo dili man imong kawang sa matag usa Ginoo, kundi kini nga pulong Ginoo magamit gayon namo Ginoo. Dalay ko ikaw magapanalangin sa matag usa, dalay ko ikaw o Dios nga magapanalangin sa matag kasing-kasing ug una-una Ginoo. Salamat o Dios, imong ngalan lamang Ginoo nga pasidunggan karon nga kagabihon. Palaylain o Dios pinagi sa buhing ngalan ni Jesucristo nga among Ginoo. Amen o amen. A life marked by grace of God. Mabuhi pa ka mga igsoon ug walay panalangin gikan sa Ginoo. Makaya makahanap to ang atong kinabuhi kung wala ang grasya sa atong buhi nga Dios. Psalms 139 verse 16. Your eyes saw my unformed body, all the days ordained for me were written in your book before one of them come to be. Pasabot sa pagpagabhimukso pa nato sa kalibutan ang tibuok natong kinabuhi na hisulat ng daan. Biblikal Psalms 139 verse 16. Ang atong kinabuhi di ay mga igsoon na hisulat ng daan gikan sa sugod hangtod sa pagka tapos Mamuingon dayon mo wala na dayon po yung maningkamot mi kay nasuwat na dayon ka di naman mausap. May pulos sa eraser. Kung faithful gyud kaayo ta ni Lord, pwede naman na burahon ni Lord. Kamu gani kabalo hanggalay mo bubura si Lord na ba? Grabe, mas na-exceed ang expectation nako niini nga bata. So usabon ako yung story. So mga igsuon niani nga kagabingon, the life of Anne was by grace of the Lord. And from the beginning of her life, gipastar na siya ni Lord. So, we are gathered here today, mga bata, mga igsoon ko diha ni Kristo, not just to celebrate the 18th birthday. Di lang mag-celebrate ta, but we celebrate the life of Anne. But more importantly, to acknowledge, makita bitaw nato mga igsoon, today we're here, dili lamang para mukaon, dili lamang mo celebrate sa 18th, but we're here to testify, we're here to witness the faithfulness of God in her life. Nga naman, dili tatanan matagaan og kinabuhi. Maabtan og isa-unsong. Maabtan sa unsa nga kinabuhi nga nakita karon. Because we really don't know what lies ahead of us. Kanus ata mamatay, kanus ata kuhaon ni Lord, wala ta masayon. And this is God's faithfulness. Liksi, guwapa. Guwapa ba? Ha? Guwapa. Sabi ang faithfulness ni Lord ba? Diha nato bitaw ba dili lang para ni anan para nato ba ka Lord? Ano? Sa imong kinabuhi karon Lord? Naiabot pa man dai ko ni ani nga katuig
kinatuigan? Na tungod kay faithful si Lord nga nagbuhat sa ato ang story every day sa ato ang kinabuhi. Grabe ka faithful ni Lord. Turning 18 is more than a mark of adulthood. Ingon dayon ta. Pag 18 na, unsa naman? Mapriso na. Pag 18 na, legality. Di ba? Maingon na, legality comes or start at 18. Legal na. Pwede mga nguyab. Kahit 18 na nguyab na ganit. Pero kasagaran mo ingon sila, legality starts at 18. But turning 18, mga igsoon, it is a reminder that life is a gift from God. Every year, every breath, every moment, and every chapter is a divine creation of the Lord. Ang ginato minting ibutang sa itong una-una baba, basi makumpiyansa na ta. Ugma, kuhan ko, kinahanglan mo, ito kung iskulan, guwapa na ko, kinahanglan yung ani. Pero, the question is, ugma, maka-school na pa ka? Do you know? Do you have assurance with that? Wala. Munang everyday, sa matang ginhawa nga naa nato karon, it is really a gift from God. Lord, thank you. Ingna si Lord karon. Lord, thank you. Thank you for the gift of life. Thank you, Lord, nga until now naapa ko, Lord. Lord, thank you for the opportunity to prove myself that I am worthy sa imong kingdom na imong giandam kanamo. Mga bata, mga igsoon nga naa sa gawas, we really don't know. Kapalo na taan na, we really don't know kung sa'y may itabok pa sa atong mga kinabuhi. Wala tamasayo eh. And 18 years ago, God entrusted a precious life to His family. Pagpanganak ni Pastora Triponia, nasayog ba yun dahil siya na ingana kagwapa niyang mahimong anak. Wala, naniupo man. Niupo man ang mama. Through every trials, nakabati ka trials dahil? Sickness, laughter, and success. All the event of her life, the hand of God is placed. Nagpapiling nga nagagunit sa iyang kamot 18 years and more. Wala itong pinakapasalamatan ba? Wala nibuhi si Lord nato. Luyo sa ato ang pagka-unfaithful. Luyo sa atong mga kasaypanan. Luyo sa mga butang na dili malipay si Lord sa atong mga ginabuhat. But then God still hold our hands. Sahay gani mo ingon si Lord nga na, ingon kaniya ba? Na, ayaw na lagi pagpalabit. But because hard-headed man ta. But because ang atong giuna-una bitaw other people more than God, mo na makaingon ta nga, kasabot na lagi si Lord. Because all of us, dili pa perfect at tubangan sa itong buhi nga Diyos, di ba? Nakasala ta, makabuhat ta og mga trials, mga sayo. But then, God is faithful. God is faithful not in your life, but also the life of Anne. And you know, when we look at the life of Anne, when you look at her, tanawan na. We do not just see a woman, but we see God's masterpiece. Gabi si Lord. She is really a masterpiece. Gikan sa taas, paubos, or sa ubos pataas. Really a masterpiece. Makaingon bitaw ka grabe si Lord. The same God who began her story will also the same God who will complete it. Amen. Pero kung ang Ginoo nag-start sa atong kinabuhi, pero dili ang Ginoo ang ipatapos nato, the failure din nato. Pasabot ani mga igsoon, hangtod nga buhi pata mga lagad ta sa Ginoo. Pasabot ani mga igsoon, nga hangtod buhi
bahala na lang, compute na lang ba? Compute kung pabiling sa Ginoo. Kay very difficult na kumubuhi ta ni Lord. No, Philippians chapter 1 verse 6. He who began a good work in you will carry it on to completion until the day that Christ will come. So, gipastor ka ni Lord Ann. Iya kang gipurma, gipastor ka niya. And let God complete you. Maupod sa inyong mga kinabuhi, mga igsoon. Let God complete your life. Lord, ikaw mo tapos sa akong kinabuhi. Ikaw mo plaster sa akong kinabuhi. Because when you surrender everything to the Lord, everything will fall according to the right places. Pero kung magpa-jama-jama rata, mabahala na ni ay. Mara mangyapon, buutan o dili. Pariha naman bagsuhon. Pariha na linugon. Pero dili pariha. Kung buutan ka, kung linugon, mga matay mo, maluwas man ka, siya dili man. So dili pariha. We have to treasure every day sa atong kinabuhi, mga itoon, nga mapuno bitaw ta sa kalipay ng mga lagad ni Lord. So tonight, di pa ko mahuman, number 1 pa itong punto. As we thank the Lord for the